Noong 1979, sinugod ng mga militanteng Iranians ang embahada ng Amerika sa Tehran at dinukot ang 52 na mga Amerikanong diplomats na nasa loob ng embassy compound noong mga oras na yon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mapalad na nakatakas ang iba pang 6 na Amerikano na nakatakbo at nakapagtago sa Canadian Embassy sa di kalayuan. Bukod sa 52 na hawak ng mga Iranians, ang naging priority ng US ay maipalabas sa lalong madaling panahon mula sa Iran ang 6 na nakatakas na kano bago pa man sila matunton ng mga militanteng nag-uumapaw ang galit sa Amerika noong mga panahon na yon. Kaya pinadala ng US ang 2 sa kanilang pinakamalupit na CIA agents sa pusod mismo ng Iran at ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamapangahas na rescue mission sa kasaysayan ng Amerika na ginawan pa ng pelikula dahil sa malupit na diskarte at kakaibang tinik ng mga CIA agents na tila sa mga Mission Impossible movies lang natin napapanood. Mr. Goodbye! November 4, 1979. Biglang sumiklab ang isang matinding krisis at tensyon sa Tehran, Iran. At kasabay nito, ang mga relihistang kasapi ng mga militanteng grupo ay pwersahang pinasok at tinake over ang US Embassy upang ipakita ang kanilang pag-aaklas at pagkadismaya laban sa impluensya ng Amerika sa kanilang politikal at militar na hangarin sa bansa. Sa dami ng sumugod na militante at bilis ng pangyayari, hindi na nakapalagpa ang mga gwardya ng embahada. Sa nangyaring panghihimasok, 52 na US diplomats at mga citizens ang naging bihag ng mga militante habang ang iba naman ay maswerteng nakatakas mula sa compound buhat ng maingay, magulo at marahas na pagrarally na nagaganap sa labas lang mismo ng embahada. Isa sa mga nakapuslit palabas ng embahada ay si Mark Lyjek, isang consular officer noon sa embahada sa Tehran. Ayon sa kanyang kwento, habang ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay dumiretso ng daan palayo sa gusali ng embahada, siya kasama ng ilang mga katrabaho niya ay kumaliwa ng daan papunta sa Canadian Embassy na nakatayo sa hindi kalayuan. Habang sumisiklab palalo ang tensyon sa Tehran noong mga panahon na yon, isang memo ang natanggap ng US State Department galing sa CIA na naglalaman ng impormasyon tungkol sa status ng kanilang mga staff sa embahada sa Iran. Bagamat malungkot na balita ang bumungad sa memo na mayroong 52 na mga bihag ang hawak ng mga Iranian revolutionaries, nakasaad din sa impormasyong nakalap na may 6 na US diplomats ang nakatakas mula sa pag-take over ng embahada at sila ay kasalukuyang nasa proteksyon ng Canadian Embassy. Bagamat kahit na anong pilit na gawin ng Canadian Embassy at CIA na confidential ang impormasyong ito, nakatanggap pa rin ng banta at tawag ang embahada ng Canada na i-hand over ang mga nakatakas na American diplomats na inisa-isa pa ang pangalan sa kanila sa telepono. Wala namang magawa ang Canadian Ambassador noon na si Ken Taylor kundi i-deny lamang ang kanilang kaalaman tungkol sa mga nakaiskapong diplomats. Sa mga oras na ito, 2 sa 6 na nakaligtas na Amerikano ang nasa pangangalaga ng pamilya ni Canadian Ambassador Ken Taylor, habang ang iba naman ay nasa bahay rin ng isang Canadian na opisyal ng embahada. Alam ng US State Department ang status at kinaroroonan ng kanilang mga diplomat sa Tehran at alam rin ng US officials na sa oras na malaman ng mga Iranian revolutionaries ang impormasyon at lokasyon ng isa man lang sa mga ito, maaaring maisaalang-alang hindi lamang ang buhay ng kanilang mismong mga diplomats kundi pati na rin ang mga Canadians na kumupkup sa kanila. At dahil sa likas na mapanganib at sensitibo ang impormasyon na ito, kinailangang mag-step in ang CIA upang iligtas at iuwi ang mga American diplomats. Ayon sa Deputy Director noon ng CIA na si Dr. Gary Smith, ang naturang krisis sa Tehran ay sinubok hindi lamang ang galing at tapang ng kanilang mga operatiba, kundi sinubok rin umano ang kakayanan, equipment, method, gadgets at kasanayan ng CIA operatives pagdating sa tactical espionage o pag-eespiya. At dito na isemento ng isang CIA operative ang kanyang pangalan sa pahina ng kasaysayan. Ang Technical Operations Officer ng CIA noon na si Tony Mendez ang inatasan ng ahensya upang rumisponde at gumawa ng plano kung paano maipupuslit palabas ng Iran ang 6 na American diplomats nang hindi naaalarma ang mga opisyal ng Iran. Ayon sa CIA, kailangan pa sikreto, tahimik at walang bakas na maiiwanan ang operasyong iniatang kay Tony Mendez. Dahil sa oras na magkaroon ng mansa sa gagawing plano ng kanilang operatiba, maaaring magkaroon ng intelligence o impormasyon ng Iran sa kung paano nag-ooperate ang kabuuan ng CIA lalo na sa larangan ng kanilang pag-iispiya.
Dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat, isang pinagkakatiwalaang CIA operative rin ang kanyang hinanap para maging partner sa niluluto na mala Mission Impossible na operasyon. At yun ay ang CIA agent na tinago niya sa pangalang Julio. Ayon sa maraming espionage historian, perpekto at dynamic ang duo na ito kung si Mendez ay kilala sa pagiging creative o malikhain sa pagiging isang spy, partikular na sa mga pamimeki ng dokumento. Si Julio naman raw ay isang eksperto pagdating sa teknikal na aspeto ng pagiging isang espiya, partikular na sa lengguwahe at logistics. At mula sa kanilang tambalan, isang problema ang kailangan nilang solusyonan. Sa paanong paraan kaya makakatakas ang 6 na Amerikanong diplomats mula sa Iran nang walang ni isang makakaalam mula sa hanay ng mga Iranians? Isa sa mga best options ng tandem ay ang pag-disguise sa 6 na Amerikano bilang mga Canadian citizens na may daladalang Canadian passports. Napili ito ng dalawa dahil sa kung paano raw sobrang magkahawig ang lengguwahe, accent, maging ang mannerism ng mga Canadians at Americans. At kahit nakatakot-takot na consequence ang makakaharap ng Canadian government sa pagsali sa operasyon na ito, walang kaabog-abog na binaypas nila ang kanilang batas at agad na binigyan ng Canadian passports ang 6 na US diplomats na nakatakas, samantalang Irish naman ang magiging nasyonalidad ni na Tony Mendez at ni Julio. Matapos na masecure ang mga passports, nag-isip si Mendez at Julio ng alibi kung bakit nasa Iran ang 6 na diplomats noong mga panahon na yon. Ilan sa mga istorya na kanilang naisip ay sila ay magpapanggap ng mga nutritionist na nag-aaral ng iba't ibang uri ng pananim sa rehiyon. Isa ring alibay na naisip ni Mendez ay mga international teachers ang mga diplomats. Ngunit mahihina ang alibay ang mga ito, kaya nakaisip si Mendez ng isang ideya na magiging isang pinakahenyong plano na tatatak sa kasaysayan ng pag-iispiya sa buong mundo. At ito ay ang pagpapanggap nila bilang mga Hollywood production crew na naghahanap ng shooting location sa bansang Iran. Matapos ang kanyang pagsasaliksik tungkol sa naisip niyang plano, napag-alaman ni Mendez na ang isang tipikal na scouting crew ay binubuo ng 6 hanggang 8 katao, saktong bilang para makasama ang lahat ng diplomat sa plano nilang pagtakas mula sa Iran. Nang ipagbigay alam na ni Mendez ang plano sa mga Canadian officials, agad silang sumang-ayon dito. Ayon sa kanila, sakto ang timing ng henyong plano ni Mendez dahil noong mga panahon na yon, pilit na ipinamumukha ng Iran na stable ang kanilang bansa at nagpo-promote pa ng turismo upang mapabango ang kanilang pangalan sa buong mundo. Kaya isang perpektong pagkakataon para sa Iran ang isang Western crew na magsushoot ng pelikula upang kunwaring lalong gumana ang kanilang propaganda. At wala ngang sinayang na panahon si Mendez at agad siyang lumipad ng Los Angeles, dala-dala ang $10,000 galing sa funds ng CIA upang ma-acquire lahat ng kanyang pangangailangan mula sa filming equipment, pang-disguise at kahit na mga maliliit na detalye tulad ng bus tickets, resibo at iba pa para lamang mas magiging makatotohanan ang istorya na kanilang papalabasin. Hindi lamang yon, isa ring kunwa-kunwaring production office ang kanyang itinayo sa Los Angeles mismo at yun ay may pangalang Studio 6 Productions at ang kanilang kasalukuyang film project, isang science fiction na gaganapin sa isang lokasyon sa Middle East. Pinamagatan nila ang kunwaring pelikulang ito na Argo. At hindi pa natapos doon ang paniniguro ni Mendez, nagagana ang kanyang operasyon. Nagbayad pa ito sa ilang mga pahayagan upang maglabas ng advertisement ukol sa kunwaring pelikula na ipapalabas umano sa Los Angeles. Bukod sa mga ito, pinamalas rin ni Mendez ang kanyang expertise sa pamimeki ng dokumento sa pamamagitan ng paglalaan ng kani-kanyang visas at stamps sa mga diplomats upang magmukhang nakakabiyahe na ang kanilang mga peking identities sa iba't ibang bansa. Binigyan rin sila ng mga peking credit cards, lisensya at iba pang papeles ni Mendez upang siguruhin na mukhang totoo ang lahat. Bagamat tila parang all set na ang kailangan para umandar ang operasyon, mayroon lamang isang problemang kinakaharap ang master forger na si Mendez. Sa Iran, ang lahat ng papasok at lalabas ng kanilang bansa ay binibigyan ng slips sa kanilang pagharap sa immigration officer sa airport. Mayroong 2 kopya ang naturang slip, isang yellow at isang puti. At sa pag-alis ng mga bisita sa Iran, iaabot nila ang yellow na slip na naglalaman ng detalye, impormasyon at pirma ng officer bago pa sila tuluyang paalisin ng bansa. Para kay Mendez, madali namang gayahin ang yellow na slip. Ngunit ang problema, ang bawat yellow na slip ay may kaakibat na white na kopya. Sa madaling sabi, kung wala ang isa, hindi makakalabas ang sinuman sa Iran. Ngunit ganun pa man, iniisip ni Mendez na makakagawa ito ng paraan sa loob ng maiksing oras lamang. At ito nga ang nangyari. Sa paglapag ni Mendez at Julio sa Iran, sinigurado niyang ang eroplanong kunwaring lulan ng 6 na diplomats ay kasabay nilang lumapag upang maging consistent ang detalye ng kanilang gagawing pamimeke.
Matapos nito, agad na pumunta ang duo sa immigration officer at iniabot ng kanilang yellow slip at ang kanilang peking Irish passports. Nung panahon kasing yun, neutral ang relasyon ng Ireland at Iran at malayang nakakalabas-masok ang mga Irish citizen sa naturang bansa. Nang matapos mapirmahan, natapos din ang problema ni Mendez. Nakuha na niya ang signature ng reporting immigration officer noong mga oras na yon upang mailagay sa peke nilang dokumento para sa kanilang pagtakas. Matapos nito, walang sinayang na panahon ng duo at agad silang nakipagkita sa Canadian Ambassador na si Ken Taylor kasama ang kanyang associate upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng pag-aaklas sa Tehran at ang planong pagpuslit ng CIA sa mga American diplomats palabas ng Iran. Matapos ang meeting, agad na nagtungo ang apat sa safe house kung saan naghanda ng hapunan ang 6 na diplomats sa pag-aakalang isang casual na bisita lamang ang kanilang hainan nung gabing yon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa kalagitnaan ng animoy piging, nagpakilala ang dalawa na pawa mga operatiba ng CIA at diniskas nila ang planong pagpuslit sa pamamagitan ng kunwaring film production na ang pamagat ng pelikula ay Argo. Ngunit gaano man kagaling, metikuloso at kritikal ang plano para kay Mendez. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa kung paano magpe-perform ang 6 na diplomat sa kanilang mga bagong identity na gagamitin sa operasyon. Sa mga oras na ito, mayroon na lamang less than 36 hours ang grupo upang i-memorize, i-internalize at pag-aralan ang backstory ng mga bagong identity na gagamitin ng 6 na diplomats. Habang binabasa at sinasaulo ng 6 ang mga impormasyon tungkol sa kanilang bagong pagkakakilanlan, inihahanda naman ni Mendez ang mga huling stamps na kanyang itatatak sa passports ng mga diplomats upang mag-match sa inihanda niyang peking history ng mga karakter sa kanyang mga pinaplanong disguise. Sa isang pag-display niya ng kanyang husay sa pamemeke upang magmukhang luma ang ilan sa mga stamp, hinaluan niya ng Scotch whiskey ang stamp pad bago pa niya tatakan ng mga passports upang maiwasan ang hinala ng mga immigration officers. Sa puntong ito, tila mga bagong tao na ang 6 na diplomat sa katauhan bilang mga crew ng gagawing pelikula. Si Joe Staffer ay ang kunwaring kanilang finance officer. Si Mark Lijek ay ang naging transportation coordinator. Si Cora Lijek ay ang story consultant. Si Kathy Staffer naman ang naging set designer. Si Eli Schatz ang magiging cameraman at si Bob Anders ang magiging direktor sa kunwaring pelikulang Argo. At para naman magkaroon ng ideya kung gaano katindi mag-interrogate ang mga Iranian officials at guards, isang Canadian diplomat na nakakapagsalita ng Farsi ang tinawag upang magkaroon ng mock o sample interrogation ang mga diplomats. Matapos ang ilang linggo, eksaktong January 28, 1980, dito na magkakaalaman kung gaano kahenyo ang plano ng CIA operative na si Tony Mendez. Nauna siya sa airport kaysa sa grupo upang manmanan at pakiramdaman ang sitwasyon doon. Matapos pa ang ilang minuto, dumating na si Julio kasama ang 6 na diplomats na nagpapanggap ng mga film production crew. Sa kanilang pagdating, walang naging aberya sa customs at Swiss Air Desk. Ngunit hindi naman ito ang kanilang ikinabahala. Ang totoong dagok ay ang pagdaan nila sa immigration officer at ang constant na pagmamanman ng mga Iranian guards na nakakalat sa loob ng airport. Ang una sa pila ay si Bob na kunwaring direktor ng Argo. Sa kanyang pagdating sa desk ng immigration officer, napansin na magkaiba ang haba ng kanyang bigote sa passport at sa actual niyang mukha. Sinabi ni Bob sa immigration officer na natural lamang na ititrim niya yon upang magmukhang presentable. Ilang sandali pa, pumunta ng back office ang officer at tumagal roon ng ilang minuto. Sa mga sandaling yon, napuno ng kaba ang 6 na diplomats. Ang buong akala nila ay natiktikan na sila ng mga Iranian officials. Ngunit sa pagbalik ng immigration officer, tinanggap nito ang yellow slip ni Bob at pinaraan siya. Sa kabuuan, naging smooth ang kanilang paglagpas sa immigration officer. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay agad na napalitan ng kaba dahil bukod sa presensya ng mga Iranian guards na parang mainit ang mata sa kanila, isang announcement ang tila nagpatigil ng kanilang mundo. Ayon sa anunsyo, ang Swiss Air Flight 363 na kanilang eroplanong sasakyan papuntang Zurich, Switzerland ay madedelay ng 1 oras dahil sa isang maintenance. Ito na marahil ang pinakamatagal na 1 oras ng 6 na diplomats sa kanilang buhay. Mabuti na lamang at mayroong secret spy na kaalyado rin si Mendez sa airport na kanyang pinagtanungan kung ano ang tunay na ugat ng delay. Ilang sandali pa, bumalik ang secret spy at sinabing totoong kinakailangan ng 1 oras upang makumpuni ang engine ng eroplanong kanilang sasakyan. At matapos nga ang 1 oras, tinawag na ang kanilang flight at isa-isa silang naglakad patungo sa eroplano. At nang mag-take off na ang Flight 363 at nakalagpas ng Iranian airspace, nagpalitan ng tingin, ngiti at thumbs up. Umorder si Mendez ng inuming Bloody Mary at nag-alay ng toast sa kabuuan ng grupo sa tagumpay na tila Mission Impossible ang datingan.
Matapos ang ilang oras, nakalapag ng Zurich, Switzerland ang duo ni Mendez at Julio kasama ang 6 na diplomats. Nang masalubong sila ng US State Department officials, agad na tinurn over ng CIA operatives ang 6 sa mga ito at pinadala naman sa mga safe houses sa Zurich ang mga diplomats upang hindi matiktikan ng mga Iranian spy sa kanilang pagbalik sa kanilang mga tahanan sa US. Sa araw ding yun, nag-alsabalutan na ang mga staff ng Canadian Embassy at agarang umalis sa Iran dahil malamang sila na magiging sunod na target ng mga militante kapag nalaman ang kanilang naging papel sa pagtakas ng mga kano. Matapos ang ilang araw, pumutok ang pangalan ni Canadian Ambassador Ken Taylor sa mga pahayagan dahil sa pinakita nito umanong katapangan. Sa katunayan, mismong ang US President noon na si Ronald Reagan ang nagpresent ng Golden Medal kay Ken para sa kanyang pagtulong umano sa 6 na US diplomat sa krisis sa Tehran. Habang nangyayari ang lahat ng ito, bumalik si Tony Mendez sa Los Angeles upang isara ang kunwaring production house ng Argo na Studio 6. Matapos ang ilang rescue attempts at maraming negosasyon, pumayag na rin ng mga Iranians na pakawalan ang 52 na embassy staff na dinukot nila pagkalipas ng 444 days noong January 20, 1981. Noong 2012 ay ipinalabas sa buong mundo ang pelikulang Argo na pinagbidahan ni Ben Affleck na hango sa malupit na misyong ito na naging isa sa pinakamapangahas na rescue mission sa kasaysayan ng CIA. Sa kasamaang palad, si Tony Mendez ay pumanaw na noong 2019 sa malubhang sakit na Parkinson's. Noong 2023, nireveal na rin ng CIA ang totoong identity ng pangalawang CIA agent na nakilala lamang bilang Julio at siya ay si Ed Johnson. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.